Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ika nga nila, it's just a bad day, not a bad life. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, masaya man o malungkot, madali man o mahirap, ay nasa plano ni Lord. Kaya naman po kahit ano pa ang inyong pinagdadaanan ngayon, nako mga kapatid, may purpose yan. Basta magtiwala ka lang. At ito rin po ang nais patunayan ng ating letter sender dito sa Dear Dimples. Ang sabi niya, Dear Dimples, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Carl Binata, room boy sa isang 5-star hotel sa Makati. Sadya po bang mapaglaro ang buhay? Wala naman akong inaagrabyadong tao, lalo na sa aking trabaho, pero lagi na lang nasusulot ang promotion ko. Minsan nga gusto ko nang mag-resign o kaya mag-apply sa ibang hotel. Ate Dimples, nawawalan na ako ng pag-asa na ma-promote pa sa work. Dapat ba na akong maniwala sa kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga? Lubos na nagpapasalamat, Carl. Carl, maraming salamat sa iyong liham at para naman sagutin ang iyong katanungan at magbigay din ng inspirasyon sa atin pong lahat mga kapatid. Kasama natin ang nag-viral sa kanyang post na si Ken na nagbahagi ng kanyang simpleng karanasan na tumama sa puso ng marami sa ating mga netizens. Nagsimula sa isang bayad na walang panukli pero ang kapalit isang kwento ng pagtitiwala at laban sa buhay ng isang rider. Welcome po sa Good Morning Kapatid, Ken and Tatay Joff. Tatay Joffrey, good morning po, Ken. Good morning. Good morning po. Uy, maraming salamat ha sa pagpunta po ninyo. Alam ko medyo maaga ang aming show, pero sa pagpapaunlak ninyo, sigurado ako marami sa mga kapatid natin ang mai-inspire po sa inyong kwento. Diretso na tayo, no? Nag-viral yung iyong post, Ken. Bakit mo naman naisipan mag-post ng experience mo that day at maraming nagbigay ng mga positibong komento at nag-share pa nung post mo? Umabot ng ilan ba, Ken? Opo. Una, good morning. Good morning. Opo. Bale, yung pinaka-agenda ko talaga nung i-share ko yung kwento nila kay Joffrey is na-inspire kasi ako sa story na meron sila. So, ang agenda ko lang talaga nun is mas maipakalat pa yung kwento nila na kahit may mga tayo, magpasalamat tayo sa mga bagong umaga na binibigay sa atin dahil merong mga klase ng tao na may pinagdadaanan sa buhay, mas kumbaga mas iba yung pinagdadaanan nila kaysa sa atin, pero nakukuha pa rin nilang magpasalamat at lumaban ng patas. So, ginawa ko yung post is to inspire talaga ng mas marami pang tao eh. Hindi ko talaga intensyon na kumuha ng simpatsya. Ang gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin nung araw na yon. Yun po yung pinaka At Ken, para sa mga hindi nakapanood ng mga kapatid natin, ikwento mo lang mabilisan. Ano ba yung nangyari nung araw na yun? Nung time po kasi na yan, late na kasi ako sa meeting yan. So, bale, pag mga ganyang alanganing oras na, talagang ang pinaka takbuhan ko na yan is motor taxi rider talaga. So, para makarating ako sa may pupuntahan ko, book ako. Nung time na yun, normal na araw lang naman. Pasahero ko, dadating yung rider, babiyahe kami. Ganun lang. Then, naabutan kami ng ulan. Siyempre, nung time na yun, parang ang sama-sama na ng loob ko eh. Kasi late ka na. Tama, ma'am. Sama-sama ng loob ko kasi umuulan. So, yun lang. Then, inalok ako ni rider na, eto kapote. Yung mga simpleng bagay na isinasama na ng loob ko, meron naman talagang meron solusyon. Tama. Yan, ma'am. Then, next niyan is nasubukan ko na yung magtiwala sa yung walang tamang itsura, kesyo matanda or bata para magtiwala sa tao. Kasi nung time na yan, yun yung time na wala nga akong pansukli, wala akong barya para suklian niya ako. So nung time na yon, hindi ko talaga intensyon na ito yung pera ko, hawakan mo yan. Kumbaga, ang pinaka-ano ko lang nun is late na ako. Kailangan ko nang pumunta ng meeting. So, wala akong ibang choice kundi, kuya, ito yung cash ko. And then, kung kaya, balikan mo na lang ako. Ikaw na maghatid sa akin. Si Tatay Joff yun? Yes, si Kuya Joffrey po yan. Yung nasa story na yan. Then, after na meeting, tinawagan ko na siya. Natuwa ako eh. Na kahit pala papaano, may mga ganun pa rin klase ng tao. May tao pang marunong mag-honor ng salita yes, nila. Yes, tama ma'am. Kasi
Di naman kami personal na magkakilala eh. Correct. Pero in-honor niya yung sinabi Tama, mo. ma'am. Pwedeng hindi niya na ako balikan. Pwedeng hindi niya na ako siputin noong time na yon kasi tapos yung transaction. But anyways, yun nga, masaya ako kasi bumalik siya. Then, biyahe ulit kami, pabalik. Yung about sa change, yun nga, hindi ko talaga intention din na ibigay yung change eh. Tapos sabi ko nga sa sarili Pero ko, kasi syempre parang ang sarap na ng pakiramdam mo, Tama, di ba? Na ang ma'am. bait naman ng rider. Ang dami nyo na kagad pinagdaanan, inulan na kayo. Tapos wala pa kayong panukli. And may mga bagay tayo naniniwala ako na ang Diyos talaga marunong magpadala sa atin ng mga tao na kailangan natin on that particular day. Gusto ko malaman, Tatay Joff, kasi ikaw, trabaho mo na ito. Gano'ng katagal na po kayong nagre-rider? Since 2017 po. Nung pandemya, bago Opo, magpandemya. Bago magpandemya. Dati po akong escort guard sa isang bangko. Tapos, part-time ko lang po yung magra-rider. Ate Joff, diretsuhin na kita. Bakit ikaw ay naisipan mong, ay, balikan ko? I-honor ko yung Hindi po, napag-usapan kasi namin. Oo. nasa ugali ko na po talaga. Tama, totoo yun. Oo. Kung ano yung usapan. Wala Oo. nang ano. Ang hirap na kasing makahanap ng ganyan ngayon, aminin natin, di ba? May mga tao na parang pakiramdam nila, ngayon ka na lang naman nila makikita, okay na yun, makalimutan na nila. And yet, here is Tatay Joff, no? Nagtatrabaho ng marangal, and yet merong isang salita. Tatay Joff, ano ba yung kalagayan o sakit ng iyong anak? Yung kalagayan po niya, normal naman siya eh. Tapos, pagdating ng 8 years old niya, na naglagnat lang sa umpisa, tapos yun, sinugod namin sa ospital. Yun, sabi, tubuhan agad. Kaya nung una, hindi muna kami pumayag. Kasi naubusan daw ng oxygen yung utak niya. Kaya yun, tinransfer namin sa ibang ospital. Yun, tudubuhan daw talaga. Kaya pumayag na lang po kami kasi Yun naman ang kailangan. yun talagang kailangan. Kaya nung nakita mo yung litrato ng anak ni Tatay Joff, anong naramdaman mo? actually, sa totoo lang, Ma'am Dimples, talagang nung time na yun, naiyak ako eh. Ako medyo na tao, but nung nakita ko yung sitwasyon nila, Naantig ka? naantig yung damdamin ko talaga eh. Kasi, na-appreciate ko na kaya pala ganun si Kuya. Ganun si Kuya Jeffrey. Na kahit mahirap, araw-araw siyang bumabiyahe, kahit yung mga araw-araw na ibinibigay, pinagpapasalamat nila. Kasi may ganun silang pinagdadaanan. Totoo yun na kapag merong malalang karamdaman na nasa pamilya mo, ang pinanghawakan mo dyan ay pananampalataya sa Diyos. At kapag ikaw nananampalataya ka sa Diyos, takot ka rin sa Kanya. So kapag yan, meron kang kinakaharap at hindi ka magiging tapat sa kung ano man ang dinadaan mo sa araw-araw, mahirap yun, di ba, Tatay Joff? Ito, araw-araw, Tatay Joff, meron kang pinagdadaanan na ganito sa iyong pamilya, sa iyong anak. Ano yung nagpapalakas ng loob mo? Yun, nagpapalakas sa loob ko. Yung unang-una, yung pamilya, tapos yung anak kong may sakit, siyempre, natural yung kailangan kong bumiyahe para sa kanila. Kaya yun yung ano. Ganda, Tatay Joff. Natutuwa ako sa iyo, Tatay Joff, kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa pamilya. Alam mo ba, pagka ang tatay nagmamahal sa pamilya, walang kahit na sinong makahagiba dito, Tatay Joff. Naniniwala ka ba doon, Tatay? Opo. Naniniwala ka ba na ang Diyos talagang nagbibigay ng reward sa mga taong kagaya mo? Opo. Tatay, hihingan kita ng tissue kasi ayan na, yung panyo na lang ni Ken. Ken, maraming salamat, ha? Okay, Ken, kagaya niyan. Ikaw ang concern mo nung araw na yun, malilate ka. Yes, tama. At ang nakita mo na concern ni Tatay Joff ay yung anak niya na may pinagdadaanan. And yet, he honored his word for you. Kahit na iniisip niya na, minsan pag may pinagdadaanan pa man din tayo mga kapatid, may ugali ako minsan na, dapat maintindihan na nila pag di ako bumalik kasi meron naman akong pinagdadaanan. Tama, ma'am. So, kakaiba ang ugali na meron at karakter si Tatay Joff because kahit na pinahihirapan na siya ng buhay, may pinagdadaanan na siya, nagagawa pa rin niyang maging mabuti. Alam mo ba yun ang pinaka-struggle sa lahat sa atin? Paano maging mabuti sa gitna ng kawalan? Ken, ikaw, nung panahon na yon at nakita mo ang kalagayan ni Tatay Joff, anong instinct mo? Anong bigla mong naramdaman na parang, ano bang dapat kong gawin dito? Nung nakita ko yung sitwasyon po ni Kuya Jeffrey at ng pamilya niya, actually, hindi naman ako mayaman eh. Opo, hindi ako mayaman. So,
inisip ko lang kung ano yung pwede kong gawin para kahit papano makatulong. So, shinare ko yung kwento nila to inspire ng mas marami pang tao. And then hindi namin inaasahan yung plano pa ni Lord eh. Hindi lang siya basta i-share lang, maraming nag-like or maraming nagbigay ng good comments eh. Marami ding mga tao or nakarating din sa mga tao na may kakayahan talagang tumulong. At yun yung pinagpapasalamat ko po sa part namin, sa mga tao din na tumulong sa akin sa pag-share ng story niya. Kasi kung pagtutulungan pala natin, kaya nating bumago ng buhay eh. Hindi lang siya basta kwento na nakaka-inspira. Kaya nating tumulong sa paraan na kaya natin. Totoo yun. Ken, naniniwala ako maganda yung kwento yung dalawa ni Tatay Joff at ikaw, Ken. Kasi ang makikita mo, kakasabi mo lang, hindi ako mayaman. Pero alam mo, ang yaman ay hindi lang ang tanging paraan para makatulong sa kapwa. Kagaya nung pag-share mo, umabot siya sa mga taong may kakayahan, naging instrumento ka ng Panginoon para matulungan sina Tatay Joff. Tatay Joff, sa ngayon, kamusta ang pakiramdam mo? Pagkatapos ng lahat ng tong pagiging viral, anong feeling mo ngayon? Masaya. Na maraming tumulong. Tsaka yan, maraming nag-ano sa akin. Kasi nakita nila naglilinis din po ako ng aircon. Kaya marami na nagpapalinis. Ay, nako, tatay. Ay, ang puso ko talaga naman. Tay, alam mo ba, sure ako maraming mga nanonood ngayon na talagang na-inspire sa inyong dalawa. Ako nga, ramdam na ramdam ko kasi yung tatay ko namatay maaga. Pareho kayo. Ang ganda. Lahat ng kaya niyang gawin para sa pamilya niya, gagawin niya talaga. Ken, maraming salamat ha. Yung kwento ninyo is a true testament of how the Lord works in mysterious ways. Yung simpleng ride na uwi sa tulungan. At ang maganda dito, Tatay Joff, ay bukod sa maraming gustong tumulong sa inyo, marami na rin ang nagdadasal para sa anak mo. At napaka-importante, no? Alam mo, Ken, I hope that whatever goodness you have put out there, unknowingly, at hindi mo man gustuhin, ay nangyari na, hindi mo man intensyon, ay naging instrumento ka na, I hope marami pang maging kagaya mo. Na hindi lang ang pagiging viral pagdating sa kwento ay tungkol sa either chismis or reklamo or hindi magandang pangyayari, kundi bagkus sa mga kabutihan ng mga tao rin na kagaya ni Tatay Joff. Tatay Joff, alam ko marami kang gustong pasalamatan. Ibibigay ko yung floor para sa iyo. Sige po. Ma'am, may listahan ba Ay, sige po, wala po problema, Tay. Basahin po natin yan. Opo. Nagpasalamat pa ako. Dito pa, Tay. Ayan. Nagpasalamat pa ako sa tumulong sa akin, kay ka-business po, Boss E, Sir Richard Tan, Hands of God Charity Work, Chuchi Foundation, Ma'am Iba, Sir Jason, at sa aming pumabuting mayor, lalo-lalo na kay Boss Kane, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi nagkaganito. At sa lahat po ng mga tumulong, maraming salamat. Taga saan ka ba, Tatay Joff? Caloocan po. Caloocan. Who's your mayor in Caloocan? Mayor Along po. Nako, maraming Along Malapitan po. Nako, maraming salamat. Social media accounts mo, Tatay Joff, meron ba? Para at least kung may gustong magpalinis ng aircon o gustong, merong messenger ride or something. Pwede, Tatay Joff, saan yan? Ano lang po, Jopre Disabilia lang po yung ano ko po. Tay, ang dasal ko talaga simula sa araw na ito ay lahat ng pagdaanan mo ay kayanin ninyo ng buong pamilya ninyo. And just know that there are more people praying for you. Yan ang napaka-importante dyan. Isa sa mga magagandang nangyayari sa social media ay maraming mas nagdadasal. Ken, anything that you'd like to share? Lalong na kay Carl na nagsulat para sa atin na napapanghinaan ng loob. Kay Carl, yun. Siguro tiwala lang sa sarili. Kung hindi mo pa nakikita yung value mo dyan sa pwesto mo, baka nasa maling lugar ka lang. So try to explore pa ng iba't ibang experience or iba't ibang position pa or iba't ibang pangarap. Kung hindi natin makita dyan yung sa tingin mo para sa'yo, sigurado naman may mas magandang plano si Lord. So wag na natin pangunahan yun. Ganda. Maraming salamat, Ken and Tatay Joff. All the blessings to you both and your family. Sana'y yumabong pa ang mga kagaya ninyo.
Salamat po. Abangan pa ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.